Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, bakit nilikha pa ng Diyos ang mga taong mapupunta din sa impyerno ayon kay Brother Julius Navarrete? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po intent ng Panginoon na ang sangkatauhan ay mapunta sa impyerno. Before anything else, mga kapatid, let us proceed sa ating pong clarifying question, to whom the hell is prepared. Kailangan po natin itong lubos na maunawaan. Ang wika po, mga kapatid, sa Matthew 25:41, Tagalog ang Biblia, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. So maliwanag mga kapatid na anghel o ang impyerno ay inihanda lamang sa diablo at sa kanyang mga anghel, which we call them demons, brethren in Christ. Another clarifying question, did God know who will believe in Him and who will reject Him? Yes, of course, dahil ang sabi nga po ng ating Panginoon sa John 10:14, Tagalog ang Biblia, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Let me repeat, at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. So, mga kapatid, batid na po ng Panginoon, alam na po ng Diyos kung sino po ang sa kanila o sa kanya, mga kapatid. At dagdag pa po sa mga sulat po ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 2:19, Tagalog ang Biblia, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya. Let me repeat. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. So here, brethren in Christ, nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya even before the world was created, because our God is a foreknowledge God. Kung ating pong titingnan ang chart, mga kapatid, the predestination of man, doon pa lang po sa past eternity, naroon na po ang plano ng Diyos sa sangkatauhan, and ahead of time, nakita ng Diyos na mag-fulfill ang tao. Gayon pa man, hindi pwedeng mapigil ang kanyang mga plano, subalit nagkalob po siya ng tagapagligtas. At after noon, mga kapatid, nakita po ng Diyos ang tao na sasampalataya sa Kanya, at nakita din ng Diyos ang mga taong magre-reject sa Kanya. And of course, yung mga taong sasampalataya sa Kanya ay predestined niya sa kaligtasan, samantala ang mga taong magre-reject sa Kanya ay predestined niya sa kapahamakan, mga kapatid. That's how we illustrate, brethren in Christ, ng predestination. Hindi po ang Diyos ang pumili kung sino ang pupunta ng langit, hindi po ang Diyos ang pumili kung sino ang pupunta ng hell. Ang tao ang pumili, ang pumipili kung sila ay gustong pumunta ng langit. Ang tao din ang pumipili kung gusto nilang mapunta sa hell, brethren in Christ. Now, let us continue. If God knows that man will fall into sin, why did He still create man? Dahil yamang alam naman po natin na batid na po ng Diyos, wala pa ho ang sanglibutan na ang tao ay mag-fall sa pagkakasala. Bakit po ito ay kanyang ipinagpatuloy? Ito po kasi ang wika, mga kapatid, sa Isaiah 14:24, Tagalog ang Biblia, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. So ganun po katindi, hindi pwede na ang Diyos ay pabago-bago ng plano, pabago-bago ng isip, pabago-bago ng desisyon. Kung ano po ang kanyang
mga kapatid, pinanukala, gayon po ang mananayo at kung ano ang kanyang inisip o plinano, gayon ang mangyayari mga kapatid. Let us read it in Amplified Version, Isaiah 14:24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely, as I have thought and planned, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand. Let me repeat, surely, as I have thought and planned, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand. So, walang pwedeng makapigil, makahadlang, o makapag-stop sa plano at panukala ng Diyos. Again, whatever He planned, yun po mga kapatid ang kanyang papangyarihin. Kaya sa kabila na nakita ng Diyos na mag-fulfill ang tao because it was His plan even before the foundation of the world, ay hindi po ito pwede niyang iurong, hindi niya pwede itong baguhin because ito ay ayon sa kanyang salita na kung ano ang kanyang plinano, ito ang kanyang papangyarihin. Subalit ang Diyos naman ay mabuti, He provide the provision. Mga kapatid, nung mag-fall ang tao sa pagkakasala. Now, what is the original plan of God for men? Tingnan po muna natin mga kapatid because as what I said, hindi intended ng Lord na ang tao ay mapunta sa hell, hindi rin ginusto ng Diyos na ang tao ay mag-fall sa pagkakasala. Ito po ang wika sa Isaiah 43:7, Tagalog ang Biblia, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Let me repeat, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So, the very purpose of God, why He created man, ay para dapat sa kanyang kaluwalhatian, kapurihan, karangalan, mga kapatid. Subalit, kung ating pong titingnan, ang tao talaga originally created in the image and likeness of God, and we were created holy and righteous. Let us read it here in Genesis 1:27, Tagalog ang Biblia, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. As what I said, brethren in Christ, originally we were created in the image and likeness of God, and we were created holy and righteous. Subalit mga kapatid, sa pag-aaral po ni Haring Solomon, ito po ang kanyang nasumpungan. Let us read here in Ecclesiastes 7:29, Tagalog ang Biblia. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. For us to understand, brethren in Christ, let us read it here in Amplified Version, Ecclesiastes 7:29, behold, this is the only reason for it that have found. I have found. Let me repeat. Behold, this is the only reason for it that I have found. God made man upright, but they, men and women, have sought out many devices for evil. Magandang pagkasabi, God made men upright, but they, men and women, have sought out many devices for evil. So dito makikita po natin na we were created upright. We were created perfect. We were created holy. We were created righteous. Kailangan nasumpungan niya, nagsiliko ang mga tao, nagsigawa ng mga masama, mga kapatid. And what we call that is the fall of men. Now, after fall, what is God's will for men? Of course, ayaw pa rin ng Diyos na mapahamak ang tao because we were created after His own image and likeness. Ito po ang wika, mga kapatid, sa 1 Timothy 2:4, Tagalog ang Biblia, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas.
Let me repeat, brethren in Christ, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So gusto pa rin ng Diyos after fall na maligtas ang lahat ng mga tao. Kaya maliwanag na hindi po talaga intended ng Lord na mapahamak ang tao. What the Lord did sa 2 Peter 3:9, Tagalog ang Biblia, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Let me emphasize na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. See, brethren in Christ, dahil gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao, naging mapagpasensya siya, naging mapagpahinuhod siya, naging mapagtiis siya, or naging mapagpatawad siya, mga kapatid, at binibigyan niya ang lahat ng tao na makapagbalik loob at makapagsisi, mga kapatid. At ang ginawa ng Lord, mga kapatid, ay ipinagkaloob ang kanyang biyaya. At ito ang wika sa Titus 2:11, Tagalog ang Biblia, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. See, brethren in Christ, talagang intended ng Lord at gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, mga kapatid, at ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya nag-provide si Lord ng mga kapatid ng provision para sa kaligtasan ng tao. At ito ang ating mababasa sa John 3:16 hanggang 20, Tagalog ang Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Let me repeat, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Let me repeat, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Dahil, mga kapatid, mahal ng Diyos ang sangkatauhan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas, subalit ang sinumang hindi sumampalataya sa Kanya ay hinatulan. At ano ang hatol, mga kapatid? Pumarito ang ilaw pero inibig pa ng tao, ginusto pa ng tao, mga kapatid, ang manatili sa kadiliman. Bakit po? Sapagkat ayaw nilang masaway ang kanilang masasamang gawa. Mga kapatid, na tao talaga ang may gusto na mapahamak, kasi ang may gusto na maligtas ang lahat ng tao ay ang Diyos. Kaya kung may mapapahamak, hindi po yan kagustuhan ng Diyos, kagustuhan po yan ng tao. Kaya nga po, ito ang conclusion po ni Paul sa kanyang pangalawang epistle sa 2 Thessalonians 1:8 hanggang 9, Tagalog ang Biblia, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Let me repeat, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang
kapangyarihan. Kaya the greatest sin ever that we have in the world, brethren in Christ, is to reject our Lord Jesus Christ and to reject the gospel, the good news, brethren in Christ. Hindi po maiimpyerno ang tao dahil siya ay mamamatay tao, hindi maiimpyerno ang tao dahil siya ay rapist, hindi siya mapupunta sa impyerno dahil siya po ay sinungaling. Mapupunta ang tao dahil ni-reject, tinanggihan ang ebanghelyo ng Panginoon at hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. That's why our answer is, for man to be lost is not plan of God. It's the choice of man if he will go to hell. Let me repeat, for man to be lost is not plan of God. It's the choice of man if he will go to hell. I hope, brethren in Christ, that I answered the question, bakit nilikha pa ng Diyos ang mga taong mapupunta din sa impyerno ayon kay Brother Julius Navarrete? Brethren in Christ, our answer is, for man to be lost is not plan of God. It's the choice of man if he will go to hell. If ever, brethren in Christ, na tayo po ay may mga clarification, follow-up questions, or other questions, don't hesitate to comment your question para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan ano man ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong oras, pakikinig at panunood. May God bless us all.